7 Deadly Sins Ninth Special Zone. Kapahamakan. Pagkatapos ng biglaang sakuna, ang lupain ay nawasak, ang mga species ay nagbago, ang pagkain ay kakaunti, ang kapaligiran ng pamumuhay ay malupit, ang mga panahon ay ganap na nawasak, at ang sibilisasyon ay nawala. Sa isang hindi pinangalanang kalye na 300 kilometro ang layo mula sa kaliwang bahagi ng Ninth Special Economic Zone, isang 23 anyos na binata ang mabilis na naglakad na nakayuko ang ulo habang nakaawang ang kanyang mga damit. Ang mga kalye ay sira-sira at pangit, at ang underground na sistema ng dumi sa alkantarilya ay ganap na naparalisa maraming taon na ang nakalilipas. Ang mga simpleng itinayong panlabas na palikuran ay naglalabas ng baho at konektado sa mga hanay ng mga tindahan. Bihira ang ilaw sa buong lugar, at paminsan-minsan ay makikita ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa gilid ng kalsada, ngunit karamihan sa kanila ay mga babae at mas kaunti ang mga lalaki. Ang binata na mabilis na naglalakad ng hindi tumitingin sa gilid, na nagngangalang Kinyo, ay may taas na 1.82 metro at malakas ang pangangatawan. Siya ay walang trabaho ngayon at nagpaplanong bumili ng opisyal na katayuan ng residente ng Ninth Special Zone upang makumpleto ang unang hakbang ng kanyang plano. Si Kinyo ay orihinal na isang gwapong lalaki na may masiselang katangian at parisukat na mga tampok ng mukha, ngunit ngayon ay nakasuot na siya ng medyo palpak. Ang kanyang balbas ay hindi naahit, ang kanyang bahagyang mas mahabang buhok ay nakadikit, at ang kanyang mga damit ay mukhang puno ng langis at mansa. Napaka hindi mahalata sa karamihan. Sa mabilis na paglalakad, tumingala si Kinyo sa intersection at babalik na sana sa kanyang tirahan mula sa kaliwa. "Kuya, kuya!" Isang malutong na sigaw ang tumunog, at bahagyang hinila ng isang babae si Kinyo sa gilid ng kalsada, nakasuot ng puting damit na nilabhan, at nakabalot sa coat. Saglit na natigilan si Kinyo, pagkatapos ay tumingin sa likod. "Anong ginagawa mo?" 31. Itinaas ng babae ang 3 payat na daliri, tumingin pabalik sa sira-sirang tindahan sa likod niya, at bumulong, "Tara na dyan." "Hehe, hindi ko kaya." Ngumiti si Kinyo at nagpatuloy sa paglalakad. "Teka." Iniunat ng babae ang kanyang kamay at muling hinila si Kinyo, 25. Lumingon si Kinyo at tumingin sa babae, huminto sandali, at patuloy na umiling, "Wala akong pera." "Hindi mo ba ako nakita? May mga tao pa sa bahay." "Wala talaga akong pera." Kinamayan ni Kinyo ang kanyang braso, "Bitawan mo ako, nagmamadali akong umuwi." Kinagat ng babae ang kanyang mapupulang labi, hinawakan ng mahigpit si Kinyo gamit ang kanyang maliit na kamay, at mahinang idinagdag pagkatapos ng mahabang katahimikan, "Ayos ang 2 mangkok ng kanin, ngunit kailangan kong gamitin ang aking mangkok upang sukatin ito." Sumimangot si Kinyo, "Sinabi ko bang hindi, umalis ka?" Hindi pa rin bumibitaw ang babae, at sabik na tumingin sa isang grupo ng 7 o 8 taong gulang na mga bata sa tabi ng tindahan at sinabing, "Mayroon akong 3 anak at wala akong pasok ngayong gabi, kaya hindi ko sila kayang suportahan. Kuya, pakiusap, tulungan mo ako minsan, ayos lang ang 1 mangkok ng kanin, at luluhod ako para sayo." Tumingin si Kinyo sa babae, at walang pakialam na sinabi, "Ilang taon na ba naging ganito ang mundo? Sa ganoong kapaligiran, kung wala kang kakayahang suportahan ka, ano ang mayroon ka?" Natigilan ang babae. Masiglang inalis ni Kinyo ang kanyang mga braso, itinikom ang kanyang mga braso, at nagpatuloy sa pagsulong. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo ang babae, mabilis siyang tumakbo pabalik sa tindahan, at napabuntong hininga. "Meron ang taong iyon, mayroon siya." Nang hilahin ko siya, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga bisig. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik si Kinyo sa isang sira-sirang 6 na palapag na gusali, sinundan ang luma
at maalikabok na mga hakbang, at pumasok sa kanyang tahanan sa ikalimang palapag. Tanging si Kinyu at ang kanyang kaibigang si Xiao Zhuang ang nakatira sa gusaling ito. Marami sa mga panlabas na pader ang gumuho. Ito ay itinuturing na isang mapanganib na gusali na nasa bingit ng demolisyon. 7 Deadly Sins Ninth Special Zone. Ngunit sa panahong ito, ang kahulugan ng tahanan ay limitado sa kung nasaan ka, at walang kinalaman sa kung saan ka nakatira. Pinili ni Kinyu ang lugar na ito dahil wala itong mga ilaw o pinagmumulan ng tubig, at hindi niya kailangang pasanin ang anumang mamahaling gastusin sa pamumuhay. Napakasimple ng bahay, may kama, 2 sirang kabinet, at walang entertainment facility. Ang nag-iisang military fan magazine na na-turnover ay naipublish noong 2019. Pagkapasok sa silid, hinubad ni Kinyu ang kanyang maruming Amerikana, naglabas ng isang makintab na kanbas bag mula sa kanyang mga braso, maingat na lumapit sa kama, kumuha ng basag na mangkok, at nagsimulang maglabas ng mapang-akit na puting bigas mula sa loob, at ibinuka ang kanyang bibig at sumigaw, "Xiao Zhuang, handa na ba ang kanin?" "Hindi pa, kababalik ko lang." Pagkatapos tumugon ng isang tao sa silid sa likod, lumabas ang isang binata na halos kasing edad ni Kinyu, na may maitim na balat at determinadong mukha. "Tara na!" Nang kakausapin na sana ni Kinyu si Xiao Zhuang, biglang may narinig na nakakabinging yabag mula sa ibaba. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay agad na itinago ang bag at mangkok sa kabinet, at humakbang patungo sa pintuan na may lamang isang sira-sirang kahoy na pinto. Wala pang 10 segundo, 7 o 8 batang wala pang 10 taong gulang ang humantong sa 12 ng mga lalaki at babae sa hagdanan. Ang mga hagdan ay nasa labas, ang semento ay basag, at ang mga bakal na rehas ay tumatanda na. Napakaraming tao ang sabay-sabay na sumugod, at ang takbo ay napakabilis na ang sirang gusali ay tila yumanig saglit. Agad na iniunat ni Kinyu ang kanyang kamay at sumigaw, "Huwag kang umakyat ng husto, damn it, malapit nang gumuho ang hagdan. Tito, gutom ka na. Tito, gusto kong kumain." Ang bawat isa sa mga bata ay kumuha ng isang maliit na mangkok, tumayo sa hagdan, at tumingin kay Kinyu na marumi. "Gutom na rin si Tito. Naghapunan na ba ang pamilya mo?" "Hindi mo ba kami kinain?" sagot ni Kinyu na may mapaglarong ngiti. Ang mga mata ng mga bata ay dalisay at ang kanilang pag-iisip ay simple, ngunit ang mga matatanda sa likod nila ay pinunit ang pinakapangunahing pagbabalat kayo ng mga tao. Isang matipunong lalaki na may ahit na ulo ang unang sumigaw, "Kunin mo ang pagkain, kung hindi mo ito kukunin, hindi ka bababa." "Wala akong pagkain." Kinawayan ni Kinyu ang kanyang kamay at sumagot, "Wala talaga. Lahat tayo ay gutom na multo sa lugar ng pagpaplano. Hindi ito madali. Kung mayroon talaga ako, hindi banggitin ang pagprotekta sa iyo, at least bibigyan kita." Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kapararakan. Nakita kong may dala kang pagkain. Patuloy na sumigaw ang malakas na lalaki, "Bilisan mo, aalis na tayo pagkatapos nating kunin. Kung ayaw mo pa, kunin mo na lang ang kalahati." "Hindi." Umiling si Kinyu. "Pumasok ka sa kwarto niya." Sigaw ng malakas na lalaki sa malalim na boses. "Tito, gusto kong kumain. Bigyan mo ako ng makakain." Dumagsa ang mga tao, at muling yumanig ang hagdan na nakasabit sa labas ng gusali, na parabang anumang oras ay maaaring gumuho. Tumingin si Kinyu sa karamihan, ang kanyang mga mata ay agad na namula, itinaas niya ang kanyang kanang paa, at naglabas ng punyal mula sa maruming binti ng pantalon gamit ang kanyang kanang kamay, itinuro ang karamihan at sumigaw, "Damn it, bullying me is a lone wolf." "Sino ang takot sa kamatayan dito? May pagkain ako, at ibibigay ko ito sa iyo kapag nabasag ko ang kutsilyo." Saglit na natigilan ang lahat,
At walang pakialam na sumigaw ang malakas na lalaki, nasa unahan ang bata, saksakin mo muna ang bata hanggang mamatay. I am fucking. Nawalan ng masabi si Kinyo. Pumasok ka sa bahay at kunin mo ang pagkain. Ikinaway ng malakas na lalaki ang kanyang kamay at muling umungol. Nang bumagsak ang mga salita, ang mga tao sa hagdan ay nagsisiksikan, at agad silang pinalibutan ng mga bata, kinaladkad si Kinyo at sumigaw. 7 Deadly Sins Ninth Special Zone. Tio, bigyan mo ako ng makakain. Tito, ilang araw na akong hindi kumakain. Umalis ka dito. Hinawakan ni Kinyo ang punyal at walang magawang sumigaw sa mga bata, kung hindi, sasaksakin ko talaga, sasaksakin ko. Sa loob ng bahay, nakita ni Xiao Zhuang ang isang salungatan sa pintuan, at agad na humakbang pasulong upang pigilan si Kinyo, at sumigaw sa lahat, huwag maging pabigla-bigla, magsalita kung mayroon kang sasabihin. Ang mga bata ay gutom na hindi na sila natatakot sa anumang bagay, ginugulo lamang nila si Kinyo, at ang mga matatanda sa likuran ay sumiksik na mula sa puwang. Si Kinyo ay may malakas na figura, humakbang siya ng pahalang at napadpad sa pintuan, tinitigan ang kanyang mga mata at sumigaw, ako lang ang nabubuhay, huwag mo akong pilitin. Nagsisiksikan ang mga tao at sumugod sa pinto, ngunit walang nagbigay pansin sa mga salita ni Kinyo. Si Kinyo ay kinaladkad ng mga pandak na bata patungo sa pintuan, ngunit hindi niya ito masasaksak. Kaya maaari lamang niyang ipilit ang kanyang katawan, handang harapin ang mga matatandang dumating. Tito, bigyan mo lang ako ng isang mangkok ng kanin. Umalis ka na. Nang mahigpit na hinawakan ng isang 10 taong gulang na bata si Kinyo, marahas na inalog ng huli ang kanyang braso, handang kumawala, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga ng bata ang nagmamadaling pulutong, at pagkatapos ay ang kanyang mga hakbang ay hindi matatag, at siya ay tumalikod. Nahulog siya sa puwang sa bakal na bakod. Isang takot na sigaw ng isang bata ang umalingaw-ngaw sa mahabang panahon. Boom! Kaagad pagkatapos, ang tunog ng paglapag ng katawan ay umalingaw-ngaw sa ibaba. Natigilan sina Kinyo at Xiao Zhuang. Napabuntong hininga sila at tumingin sa bakal na rehas, medyo nawalan ng malay. Tahimik ang mga tao at bumalik sa katatagan ang hagdan. Anak, nahulog ang batang iyon. Nagmamadaling umungol si Xiao Zhuang. Dose-dose ng mga tao ang ibinaling ang kanilang mga ulo upang tumingin sa ibaba, ang kanilang mga ekspresyon ay blanko, at sila ay tumahimik ng wala pang 2 segundo, at pagkatapos ay sama-sama nilang ibinaling ang kanilang mga ulo. Saglit na natigilan ang ina ng bata, saka nagmamadaling bumaba ng hagulgol. Natigilan si Kinyo. Pagkain. Nahulog ang bata. Kung hindi ka magbibigay ng pagkain, tiyak na hindi mo siya pakakawalan. Ninakawan siya. Malakas at kahanga-hanga ang mga hiyawan, at wala ni isa sa iba pang mga tao ang lumingon upang tingnan ang bata na nahulog sa ibaba, ngunit patuloy na nagsisiksikan at sumugod. Nakatayo sa pintuan, tinitigan ni Xiao Zhuang ang masikip na mga tao. Alam niya na kung hindi siya makakakuha ng dugo ngayon, tiyak na ipaglalaban niya ang kanyang buhay, kaya dinilaan niya ang kanyang mga labi at sumigaw, okay, you are awesome, inaamin ko, inaamin ko. Kukunin ko ito para sayo. Nang marinig ni Kinyo ang tunog, agad niyang hinawakan ang braso ni Xiao Zhuang at nag-utos sa mahinang boses, hindi ko ito maibibigay, hindi ko ito maibibigay. Tumingin si Xiao Zhuang sa karamihan ng tao sa labas ng pinto, at tumugon ng may dilat na mga mata, ang pagkain ay tumagas na. Kung hindi ka magbibigay ng anumang tamis, ang mga taong ito ay tiyak na hindi makakaalis. Mas magiging mahirap kung ibibigay mo ang tamis. Tumugon si Kinyo sa napakaseryosong tono, mas gugustuhin kong magtrabaho ng husto kaysa bumitaw. Kalokohan!
Magkaiba ang opinyon ni Xiao Zhuang at Qin Yu. Iginiit niya, ikaw lang ang may malakas na boses sa aming dalawa, ngunit napakaraming tao sa labas. Sigurado ka bang mapipigilan mo sila? Kung kaya mo, hold it down, then we must be robbed. Pula ang mata nila, hindi mo ba nakikita? Tapos na kung makikinig ka sa akin. Babalik ako at kukunin ang singsing. Xiao Yu, hindi mo ba nakita? Nahulog ang bata at hindi sila umalis. Hindi na makatuwiran ang mga taong ito. Hinila ni Xiao Zhuang ang braso ni Qin Yu at tumugon sa mahinang boses. 7 Deadly Sins 9th Special Zone. Mayroon kaming sapat na pagkain, at ang mga dapat makipagpalitan ng pera ay ipinagpalit din sa pera. Ang pagbibigay sa kanila ng isang mangkok ng kanin ay hindi isang malaking kawalan para sa amin, kaya ayaw kong ipagsapalaran ang aking buhay. Mayroon akong bahagi ng pagkain, at may karapatan akong magdesisyon kung paano ito gagawin. Gamitin mo siya. Hindi nakaimik si Qin Yu nang marinig niya ito. Itinuwid ni Xiao Zhuang ang kanyang posisyon, tinitigan ang pinuno at sinigawan ang malakas na lalaki. Ang lugar ng pagpaplano ay mayroon ding paraan upang mabuhay sa lugar ng pagpaplano. Kunin ang bigas, huwag nang gumawa ng gulo, at umalis ka dito. Kung hindi ka mamatay sa gutom, umalis ka kaagad. Tumango ang pinuno. Nang marinig ang tunog, umatras si Xiao Zhuang, bumalik sa bahay, at kumuha ng isang malaking mangkok ng kanin, at inilagay ito sa lupa ng may putok, lumabas ka. Dose-dose ng mga tao ang tumingin sa bigas sa lupa na may sakim na tingin sa kanilang mga mata, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagkusa na kunin ito. Natahimik ng ilang segundo ang nangungunang malakas na lalaki, iniunat ang kanyang kamay para tanggalin ang telang bag na nakatali sa kanyang baywang, at sabay-sabay na ibinuhos ang kanin. Lumabas ka, naiinip na pagmamaneho ni Xiao Zhuang. Ang mga tao ay nakatayo sa pintuan nang hindi gumagalaw, at ang nangungunang malakas na lalaki ay tumingin sa kanilang dalawa, itinali ang bigas sa kanyang baywang na may pawis sa kanyang noo, at hindi agad umalis. I'll let you go, hindi mo ba naiintindihan? Kumunot ang noo ni Xiao Zhuang at muling nagmaneho. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, may sumigaw sa karamihan, "Damn! Maaari niya tayong bigyan ng isang mangkok ng kanin, kahit isang malaking supot ng kanin. Bigyan mo pa ako. Masyadong maraming tao, at hindi ako makakakuha ng sapat na pagkain. Bigyan mo ng bigas. Kung hindi, maaari kang pumasok at agawin ito." Walang kalokohan. Ang mga hiyawan at sumpa ay muling kumalat sa buong 6 na palapag na gusali. At sa pagkakataong ito ay may isang tao sa karamihan na palihim na naglabas ng kutsilyo at sandata ng pagpatay, at tumingin kay Xiao Zhuang na may malungkot na mga mata, na walang pasasalamat. Ang pinuno, ang malakas na lalaki, ay ibinuka ang kanyang mga palad at sinabi sa mahinang boses, "Nakita mo rin na ang mga taong ito ay gutom at baliw. Hindi ko ito mapigilan. Kung hindi, kung ilalabas mo ang supot ng bigas, tayo ay kumuha ng kalahati nito." Damn you! Naging balisa si Xiao Zhuang at naglabas ng kutsilyo sa kanyang mga braso. Anong ginagawa mo? Gusto mong lumaban? Natatakot ka ba? Mamamatay ka sa gutom, takot ka pa bang gumamit ng kutsilyo o baril? Ang lahat ay hindi natakot kay Xiao Zhuang, at nagmamadaling pumasok sa bahay kasama ang malakas na lalaki. Si Xiao Zhuang ay natigilan, nakatayo sa kawalan. Gusto niyang gumawa ng isang bagay sa sandaling ito, ngunit wala siyang kumpiyansa na ayusin ang mga baliw na mang-aagaw ng pagkain sa kanyang harapan. Crackling, crackling. Sa sandaling ito, naglabas si Qin Yu ng 20 cm long, 3-barrel rotating large caliber pistol mula sa kabinet, at agad na pinihit ang manggas para ikarga ang bala. Matapos makita ng karamihan ang baril, likas silang tumigil.
Walang ekspresyong inilabas ni Kinyu ang isang buong bag ng butil mula sa kabinet, inihagis ito sa sahig at sumigaw, narito ang lahat ng butil. Maaari kang umakyat at kunin ang gusto mong kainin. Natahimik ang karamihan. Sino ang tinatakot mo? Ang pinuno, ang malakas na lalaki, ay sumigaw na may pulang mata, kung wala kang pagkain, mamamatay ka. Natatakot pa ba kami na kumuha ka ng sirang baril? Tumingin si Kinyu sa kabilang partido gamit ang kanyang baluktot na lig, itinuro ang supot ng butil gamit ang kanyang kaliwang kamay at sumigaw, narito ang butil, at maaari mo itong alisin gamit ang mahabang kamay. Halika dito. Ang nangungunang malakas na lalaki ay nag-alinlangan lamang ng kalahating segundo, pagkatapos ay tumalikod at sumigaw, napakarami natin, at mayroon lamang siyang baril. Hindi ako naniniwala na maaari niyang patayin ang lahat. Pagkatapos magsalita, humakbang pasulong ang nangungunang malakas na lalaki, at inabot ang supot ng butil. Kang! Pumutok ang baril at umikot ang mga gamit. Kwelyo. 7 Deadly Sins Ninth Special Zone. Matapos lumipad ang malakas na lalaki ng kalahating metro ang layo, tumalsik ang dugo sa sahig, at isang malaking butas ang nabutas sa kanyang dibdib. Hawak ang baril sa kanyang kanang kamay, sumigaw si Kinyu na may kalmadong ekspresyon, kung walang makakain, maaari kang mamatay sa gutom sa loob ng ilang araw. Ngunit ngayon kung sino ang unang mag-abot nito, papatayin ko muna siya. Nang marinig ito ng lahat sila ay nagtinginan sa isa, isa nang walang sabi-sabi. Mayroon pa akong 2 bala, maaari mo bang kunin ang mga ito? Biglang tanong ni Kinyu, sumisigaw. Napaatras ng 2 hakbang ang lahat nang marinig ang tunog. Humakbang pasulong si Kinyu, yumuko at kinalas ang supot ng butil na nakatali sa baywang ng malakas na lalaki, at sumigaw sa mahinang boses, Xiao Zhuang, kunin mo ang mga gamit mo, tara na. Agad na bumalik si Xiao Zhuang sa bahay, nang marinig ang tunog. Hinawakan ni Kinyu ang baril sa kanyang kanang kamay at sumigaw, magtayo ng 2 hanay at gumawa ng paraan para sa akin. Hindi gumalaw ang mga tao. Itinaas ni Kinyu ang kanyang kamay at itinutok ang kanyang baril sa taong pinakamalapit sa kanya, at sumigaw, papayagan mo ba ako? Ang lalaki ay nag-alinlangan ng kalahating segundo, at agad na umalis. Sa oras na ito, ang iba ay sumunod at umalis sa daan pababa. Pagkalipas ng 5 minuto, bumaba si Kinyu at nakita ang ina na umiiyak, habang hawak ang nasugatan na bata. Natahimik si Kinyu ng ilang segundo, iniunat ang kanyang kamay at inihagis ang bigas na ibinigay niya sa malakas na lalaki, at sinabing malapit na silang bumaba. Maaari mong itago ang pagkain. Saglit na natigilan ang ina, at agad na kinuha ang supot ng butil at sumagot, salamat, koto ako sayo. Kung mayroon kang pagkain, hindi mo kailangang mamatay. Pinangunahan ni Kinyu si Xiao Zhuang at mabilis na nawala sa gabi. Bandang 3:00 ng umaga, sa walang katapusang disyerto ng Gobi, hinati ni Kinyu ang pagkain, at inihagis kay Xiao Zhuang, na nagsasabing, kunin mo ang mga gamit mo, maghiwalay na tayo. Natigilan si Xiao Zhuang, at labis na naguguluhan na nagtanong, tungkol dito. Hindi ba, ngayon lang tayo nagkasundo? Sa palagay ko ay hindi ko. Kinawayan ni Kinyu ang kanyang kamay at sumabad, Xiao Zhuang, kung ang mga tao ay hindi magkapareho ng landas, huwag kayong magsama-sama. Madaling saktan ka at ako. Pupunta ako sa 9th District, ingatan mo sarili mo. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Kinyu at umalis ng walang anumang nostalgia, at tumakbo sa kanyang unang hintuan, ang 9th Special Zone. Sa kampo ng hukbo sa kaliwang bahagi ng lugar ng pagpaplano, ipinakita ng isang itim na lalaki ang kanyang malalaking mapuputing ngipin at nagtanong sa matatas na Tsino, kanina lang binaril sa loob. Gusto mo bang tingnan? Tingnan mo ang isang multo. Araw-araw ay may pangangamkam ng pagkain dito,
at ang mga tao ay namamatay. Naglakas loob silang tambangan ang mga sasakyan ng hukbo. Ilang taon na tayo. Isang matandang kanyon na humihitit ng mababang tuyong tabako ay tamad na nakahiga sa sira-sirang kahoy na kama sa bahay, tugon. Kabanata 1, Bagong dating Ninth Special Zone. Hilagang Asya, ika-9 na espesyal na zona, lungsod ng Songjiang. Nakatayo sa gusali ng opisina nakaanib sa Municipal Police Department at sa Black Street Police Department. Ngumiti si Kinyu at tinanong ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, okay lang ba? Well, come in. Kinawayan ng middle age ang kanyang kamay, tumalikod at naglakad papunta sa opisina sa kaliwa. Matapos marinig ang tunog, inayos ni Kinyu ang kanyang mga damit, sinundan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at pumasok. Ang opisina ay hindi maliit, mga 60 metro kwadrado. Ngunit mayroon lamang isang tao na nakaupo sa likod ng mesa sa bahay. Tila mga 40 taong gulang na siya, may bigot, kitang-kita ang laman ng mukha, at napakabangis. Naglakad ang nasa katanghaliang gulang sa mesa, naglagay ng 2 salansan ng mga dokumento sa harap ng lalaking may bigot, at mahinang sinabi, Direktor, ito na ang huli. Mayroon ka bang pisikal na pagsusuri? Kinuha ni Bazihu ang impormasyon at nagtanong. Oh. Sige, lumabas ka na. Ayos ito. Matapos magpalitan ng ilang salita ang dalawa, umalis ang nasa katanghaliang gulang, habang si Kinyu ay humakbang pasulong, tumayo sa harap ng mesa, at hindi na nagsalita, tumingin lamang sa bigot upang suriin ang kanyang impormasyon. Sa mesa, si Bazihu ay sumimangot at tumitig sa mga materyales, at mahinang nagbasa. Kinyu, 22 taong gulang, 75 kilo, 1.82 metro. Isinilang noong unang panahon, at ang kanyang ancestral home ay J City, H Province. Hehe, ito ay malayo. Ang kasalukuyang Songjiang ay hindi malayo. Bago ako pumasok sa trabaho, nakatira ako sa lugar ng pagpaplano, ang aking mga magulang ay nawawala, pinaghihinala ang kamatayan, at wala akong kamag-anak. Ha? Bakit blanko ang iyong resume? Wala akong resume. Nakangiting sagot ni Kinyu, mahirap mabuhay sa lugar ng pagpaplano. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. Paano ako magkakaroon ng resume? Ngumiti si Bazihu, bago ka dumating, sumulat ka lang ng 2. Hindi maganda kung walang resume system. Okay, may pupunan ako mamaya. Hindi nakipagtalo si Kinyu, at agad na nag-etso. Tinitigan ni Bazihu ang impormasyon at muling nagtanong, wala akong resume, ibig sabihin, hindi pa ako nagsilbi sa militar. May karanasan ka na bang gumamit ng baril? Walang pag-aalinlangan na umiling si Kinyu, hindi. Nagkaroon ka na ba ng criminal punishment? Hindi. Saglit na nag-isip si Bazihu, pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang mga materyales sa kamay, tumingala kay Kinyu, at nakangiting sinabi, sa lugar kung saan walang mga batas, at walang mga paghihigpit sa lugar ng pagpaplano, maaari kang magbayad para sa trabaho. At mga permit sa paninirahan sa Ninth Special Zone. Ikaw bata, may karanasan ka? Hindi. Ngumisi si Kinyu, buti na lang at nakilala ko ang ilang marangal na tao. Kinuha ni Bazihu ang baso ng tubig, tumingala kay Kinyu, at tumango ng simboliko, bueno, mukhang napakasigla ng batang lalaki. Kinagat ni Kinyu ang kanyang mga labi at ngumiti, ngunit hindi sumagot. Ibinaba ni Bazihu ang kanyang tasa ng tsaa, sumingit at tumingin kay Kinyu, at sinabi sa maigsi na mga salita, ang sitwasyon ng Ninth Special Economic Zone ay medyo espesyal. Bagama, ito ay kabilang sa administrative sequence ng coalition government, mayroon itong mataas na antas ng kalayaan sa sariling pamahalaan, na sa panimula ay naiiba sa 8 pangunahing distrito. Maraming etnikong grupo dito.
Bukod sa ating lahing dilaw, marami ring itim at puti. Napakakomplikado ng kapaligirang panlipunan, at mayroon talagang mga magulong fenomena sa ilang lugar na gusto nating baguhin, ngunit hindi natin ito mababago pansamantala. Bilang isang pulis, kailangan mong ganap na umangkop sa kapaligiran dito. Naiintindihan. Tumango si Kinyo na may seryosong ekspresyon. At saka, wala akong pakialam kung ano ang naranasan mo, ngunit kapag kumain ka sa tabi ko, kailangan mong mag-cross-leg kung ito ay isang dragon, at kailangan mong humiga kung ito ay isang tigre. Kabanata 1, Bagong dating Ninth Special Zone. Lilinisin kita agad. Inilagay ni Bazihu ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamay, na nagpapaalala sa kanya ng malinaw na mga salita. Lizzie, nandito ako para tulungan kang mabawasan ang gulo mo. Tumawa si Kinyo. Ngumiti si Bazihu, nag-click ng ilang beses sa touchscreen na telepono sa desk, ibinaba ang ulo, at itinutok ang bibig sa radio microphone. Pagkalipas ng ilang segundo, isang boses ng lalaki ang tumunog, "Kumusta, Direktor? Ito ang unang pangkat ng pagsisiyasat ng kriminal." "Nasaan si Yuan Ke?" tanong ni Direk Lai. "Wala dito ang Team Yuan, kalalabas lang. Magdagdag ka ng bagong tao, bilisan mo at kunin mo." Okay. Iyon lang. Hinawakan ni Direk Lee ang bigote, iniunat ang kanyang kamay at pinindot ang hang-up button, "Pumunta ka sa pinto at maghintay. May magdadala sa iyo mamaya. Alamin ang mga partikular na panuntunan sa team." "Okay, Lizzie." Pagkatapos tumango ni Kinyo, agad siyang humakbang pasulong, ibinaba ang kanyang ulo, at kinuha ang isang maliit na itim na bag mula sa kanyang bulsa, at inilagay ito sa mesa. Partikular na sinabi sa akin ni Xiaoqi na ang sistema ng pulisya ng ICR ay ngayon ang pinakamahirap na trabaho. Kung wala ang iyong tulong, hindi ko alam kung gaano katagal ako maghihintay, kaya huwag kalimutan ang kagandahang asal. Kinuha ni Direk Lee ang bag at binuksan ito. Nang makita niya ang isang brilyante na halos kasing laki ng butil ng toyo sa loob, medyo nagulat siya. May mga taong may kakayahan sa lugar ng pagpaplano, maaari mong makuha ang bagay na ito. Oops, ilang taon ko na itong hindi nakikita. Ngumiti si Kinyo at hindi sumagot. Inihagis ni Direk Lee ang maliit na bag sa drawer at nilock ito. Itinuro niya si Kinyo at sinabing, "Hindi ka pa masyadong matanda. Mukha ka talagang texture. Mayroon lang akong maliit na background ng pamilya." Napakamot ng ulo si Kinyo na nagkukunwaring simple at tapat. Nang makitang hindi ka agad umalis si Direk Lee para sa tanghalian, nakipag-chat pa siya sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, isang matabang binata na kasing edad ni Kinyo ang pumasok sa silid, na may tuwid na baywang, sumaludo at sumigaw, mag-ulat kay Lizzie. Si Kilin, isang ikatlong antas na pulis sa unang pangkat, ay inutusang pamunuan ang isang bagong kasamahan pabalik sa koponan. Tinapik ni Direk Lee ang braso ni Kinyo nang marinig niya ang tunog, "Magsumikap, at subukang hayaan akong makita ka sa pagpili sa pagtatapos ng taon." "Hey." Tumango si Kinyo. "Okay, pumunta tayo sa team." Itinuro ni Direk Lee si Kilin at sinabing, "Sabihin mo kay Yuan Ke na alagaan ang lalaking ito." Para sa isang brilyante, nakipag-chat si Kinyo duo kay Direk Lee nang wala pang 10 minuto, at nakatanggap ng dagdag na salita ng pangangalaga, ngunit tila yun lang. Sa koridor, ang chubby na si Kilin ay naglakad sa kaliwa ni Kinyo, at nagtanong sa napakadaldal na paraan, "Saan ka nanggaling, kuya?" "Nakabinbing lugar ng pagpaplano." "Saan ka nanggaling?" Nagulat si Kilin, "Hindi madali yon. Medyo swert." Ngumiti si Kinyo. Tumango si Kilin, at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. Dahil sa mga araw na ito, kulang ang pagkain at inumin, at mahirap ang buhay. Kahit sino ay maaaring may ilang hindi kilalang sikreto.
Habang mabilis na naglalakad ang dalawa, ipinakilala ni Kilin ang pangunahing sitwasyon ng Departamento ng Pulisya. Ang functional department na ito ay pangunahing responsable para sa gawaing kriminal sa isang rehiyon, kabilang ang pampublikong seguridad, pagtuklas ng kaso, at ngunit hindi kasama ang isang serye ng mga gawaing pang-administratibo tulad ng pagpaparehistro ng sambahayan, pagpaparehistro, pag-i-issue ng mga permit sa paninirahan, at mga pamamaraan sa pagpasok at paglabas. Sa madaling salita, ito ay medyo katulad ng sangay ng distrito bago ang unang taon, ngunit ang mga tungkulin nito ay hindi masyadong nahahati. Halimbawa, ang departamento ni Kinyu ay hindi lamang kailangang humawak ng mga pangunahing kaso ng kriminal, ngunit pinamamahalaan din ang pangunahing batas at kaayusan. Tumagal ito ng halos 1 oras, at pinangunahan ito ni Kilin. Kabanata 1, Bagong dating Ninth Special Zone. Nilakad ni Kinyu ang 5 palapag ng Police Department, at ipinakilala siya sa mga functional na lugar tulad ng Firearms Depot, Arraignment Room, Public Case Handling Area, Training Room, at Canteen. Sa panahon ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawa, nalaman ni Kinyu na si Kilin ay isang napakakinis na tao, at maaari siyang makipag-usap sa mga tao saan man siya magpunta. At napakatiyaga niya. Hangga't nagtatanong si Kinyu, bibigyan siya ng mga tao ng mga detalyadong sagot, kahit papaano sa ibabaw. Bandang 2:00 ng hapon, dinala ni Kilin si Kinyu sa Departamento ng Komunikasyon, at hiniling sa kanya na bumili ng in-app na mobile phone. Ngunit ang huli ay sumulyap sa counter, at nalaman na mayroon lamang isang estilo ng mobile phone, at ito ay mukhang luma, at ang presyo ay napaka-unfriendly. Anong brand ito? Hindi ko pa ito narinig. Sinulyapan ni Kinyu ang telepono, lumingon kay Kilin at sinabing, kalimutan mo na ito. Kapag tumira na ako, lumabas tayo at bilhin ito ng mag-isa. Masyadong mahal dito. Pataas. Napangiti si Kilin nang marinig niya ang tunog, ibinaling ang kanyang ulo, at sinulyapan ang lalaking nakaupo sa counter. Pagkatapos ay bumulong sa tainga ni Kinyu, dapat kang bumili dito. Bakit? Naguguluhan si Kinyu. Walang dahilan. Ang Departamento ng Komunikasyon ay pag-aari ng Superintendente ng Pulisya, ngunit ang counter na nagbebenta ng mga mobile phone ay pribadong kinontrata. Ang boss ay kaibigan ni Kapitan Yuan, kaya lahat ng mga bagong dating sa koponan ay bumibili ng mga mobile phone dito. Sinabi ni Kilin na may kumukurap na mga mata. Para sa mga bagong dating, mas mabuting huwag tayong maging espesyal. Bagama, hindi masyadong kapaki-pakinabang ang teleponong ito, hindi na kailangang kumonekta sa Departamento ng Komunikasyon. Pagkatapos mong mailagay ang iyong impormasyon sa malaking sistema, maaari mong direktang ilagay ang iyong pangalan at numero ng pulis, at magagamit mo ito. Si Kinyu ay nanirahan sa anarkiya na lugar ng pagpaplano sa loob ng ilang taon. Hindi ba niya naiintindihan ang pinakapangunahing paraan ng mundo? Kaya, sa sandaling magsalita si Kilin tungkol sa kanya, hindi na siya nagpumilit, at nag-aatubili na sinabi sa teller, kung gayon, tulungan mo akong makakuha ng isa, salamat. Bakit sakit? Dahil si Kinyu ay isang sobrang nahuhumaling sa pera, at maramot na tao, gusto niyang humingi ng warranty manual para makabili ng isang pares ng medyas. At tiyak na dahil sa kanyang karakter na maaari siyang kumuha ng pera, upang suportahan ang kanyang sarili sa mga kritikal na sandali, at maaari siyang pumunta sa Ninth Special Zone upang bumili ng trabaho. Matapos kunin ang mobile phone, dinala siya ni Kilin sa Departamento ng Pulisya, at pumunta sa isang tindahan ng pang-araw-araw na pangangailangan sa kabilang kalye. Noong Agosto, bagama, maaliwalas ang kalangitan, kasing lamig pa rin ang taglamig, at makikita pa rin ang kalat-kalat na puting nyebe sa mga lansangan. Umuulan ba ng nyebe sa espesyal na zona? Tanong ni Kinyu. 3 taon na ang nakalipas. Sagot ni Kilin.
Damn it, huwag mong hayaang mabuhay ang mga tao. Umiling si Kinyo at bumuntong hininga. Nagkwentuhan ang dalawa at pumasok sa isang malaking tindahan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Pumasok si Kinyo sa pinto at tumingin sa paligid. Tinapik ang maliliit na putik na tumalsik sa kanyang mga binti gamit ang kanyang mga kamay, at nakangiting sinabi, "Medyo malaki ang tindahang ito, walang tao doon. Tingnan mo lang at bumili ng kahit anong kailangan mo." Humigop si Kilin ng e-cigarette. Narinig ni Kinyo ang tunog at naglakad-lakad sa mga istante, ngunit habang naglalakad siya, mas lalong humigpit ang kanyang mga kilay. Mahigit 10 minuto siyang nagpabalik-balik, ngunit wala siyang kinuha. "Bakit hindi mo kunin ang mga gamit mo?" Lumapit si Kilin mula sa counter, at nagtanong. Sumimangot si Kinyo kay Kilin, kumurap at nagtanong, "Dude, ipinagkatiwala mo ba ito?" "Anong meron?" "Ang mga paninda sa bahay na ito ay hindi bababa sa 30% na mas mataas kaysa sa mga nasa labas, at marami sa kanila ay peke. Pinisil ko ang kubrekama, at ang loob ay parang bola ng bakal na lana, at ito ay tumusok sa aking mga kamay, kapatid. Ang mga paninda ay hindi masyadong maganda." Kabanata 1, Bagong dating Ninth Special Zone. Ngunit ang mga bagong dating ng aming superintendente ay bumibili dito. "Bakit?" Naguguluhan si Kinyo. "Dahil ang tindahang ito ay binuksan ng pinsan ni Kapitan Yuan," sabi ni Kilin sa mahinang boses. Ito ang unit ng pagbili na itinalaga ng superintendente ng pulisya. Bumagsak ang ekspresyon ni Kinyo nang marinig niya ang tunog, at nagpigil siya ng mahabang panahon at sumagot, "Kung gayon gusto kong itanong, namimili rin ba si Directly dito?" "Naglalaro ka lang." Kahit na maglakas loob si Directly na bilhin ito, hindi maglalakas loob si Kapitan Yuan na ibenta ito. Inilibot ni Kilin ang kanyang mga mata at nagpaliwanag, lahat ng mga taong pumupunta para bumili nito ay mga bagong dating. Kung bibili ka ito sa loob ng 2 buwan, hindi na kailangang bilhin ito dito sa hinaharap. Hindi ko ito binibili sa loob ng 1 araw. Hindi ba ito isang hangal na hukay? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Kinyo, "Tara, dalhin mo ako sa ibang bahay." Nagulat si Kilin, "Napakaraming pera ang nagastos, kulang ka pa ba dito? Makinig ka sa akin, bilhin mo lahat dito, huwag kang maging espesyal. Bibigyan ko ng sapat na mukha ang kapitan kung bibili ako ng telepono." Lumabas si Kinyo. "Hoy, Xiaoyu, makinig ka sa akin. May komisyon ka ba? Makinig ka sa akin, oo, bumili ka. Bumili ka ng JB, ang toilet paper ay parang talim, at kailangan kong gumamit ng band-aid para punasan ito." Hindi man lang nakipag-usap si Kinyo sa kabilang partido, at dire-diretsyong lumabas. 4:30 ng hapon. Sa gusali ng dormitoryo ng Police Department, sa pintuan ng dormitoryo ng No. 2 Criminal Investigation Team, ngumiti si Kilin at sumigaw sa ilang tao sa silid, "Ikatlong kapatid," ibinalik ito ng bagong dating. Sa silid, 6 o 7 lalaki ang naglalaro ng baraha sa paligid ng bilog na mesa sa sandaling ito. Narinig ng pinuno ang boses ni Kilin at tumingala kay Kinyo, "Pumasok ka." Narinig ng dalawa ang tunog at pumasok sa bahay. Sinulyapan ni Kinyo ang panloob na kapaligiran at nakita niya na ang bahay ay may kabuuang mas mababa sa 30 metro kwadrado, ngunit mayroong 6 na bunk bed, 12 kama sa kabuuan, 2 pampublikong kabinet na bakal, at maraming personal na gamit. Sa madaling salita, mukhang napakasikip, ngunit ang pangkalahatang ibabaw ay medyo maayos, hindi bababa sa walang espesyal na amoy. "Kinyo, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ang pangatlong kapatid. Kami ang pinuno ng pangkat ng aksyon." Magalang na itinuro ni Kilin ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ang ikatlong kapatid ay nasa trabaho sa loob ng 3 taon.
Siya ay may natatanging propesyonal na kakayahan at siya ang kanang kamay ni Kapitan Yuan. Pangatlong kapatid, ito si Kinyu, ang ating bagong kapatid. Hello, pangatlong kapatid. Ngumiti si Kinyu at iniunat ang kanyang palad sa kabilang partido. Ang ikatlong bata ay nag-ahit ng kanyang ulo, lumingon sa gilid at sumulyap kay Kinyu, hawak ang isang card sa kanyang kamay, tumango lamang sa kanya ng simbolikong at nagtanong, saan ka nanggaling? Ang lugar na dapat planuhin. Totoong sagot ni Kinyu. Ang ikatlong bata ay natigilan, ang lugar na pinaplano. Ano ang ginagawa mo doon? Tulungan ang amo na maghatid ng ilang mga paninda, pangunahin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Tumatakbo sa kalsada. Hindi madali. Hindi, ako ang mamamahala sa pagmamaneho. Driver. Nawala ang nagulat na mga mata ng ikatlong bata, at muli siyang nagtanong sa tamad na tono, anong uri ng relasyon ang ginamit mo upang sumali sa departamento ng pulisya? Naghelo ang kaibigan ko. Pumasok ako sa police department sa sarili kong gastos. Hehe, binayaran mo ba ito? Sa sandaling ito, ang pangatlong bata ay nakatitig lamang sa mga baraha sa kanyang kamay at sinabing, okay, hintayin mo ang Team Yuan na bumalik at mag-ayos. Kilin, hayaan mo siyang tumira sa kama sa tabi ng bintana. Ayos ito. Narinig ni Kilin ang tunog at sinabi kay Kinyu, maaari kang tumira sa kama sa loob. Okay. Dala ni Kinyu ang kanyang mga bagahe na kakalagay lang sa guard room at ang mga bagong biling pang-araw-araw na pangangailangan at papasok na sana. Kabanata 1, Bagong dating Ninth Special Zone. Hoy, sandali. Sa sandaling lumingon ang ikatlong bata at nakita kung ano ang nasa kamay ni Kinyu, agad siyang sumigaw. Anong problema, pangatlong kapatid? Lumingon si Kinyu. Sinulyapan ng ikatlong bata ang convenience bag sa kamay ni Kinyu, saan mo nabili ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Nakalimutan ko rin ang pangalan nito, isang tindahan lang sa tabi ng unit. Kaswal na tugon ni Kinyu. Ang ikatlong bata ay naglalaro ng baraha, tumalikod kay Kilin ng walang ekspresyon at nagtanong, Kilin, saan tayo bibili? Hindi mo ba sinabi sa bagong dating? Nang marinig ito ni Kilin, medyo napahiya siya. Dahil gusto niyang sabihin sa harap mismo ni Kinyu na ang batang ito ay hindi makikinig sa panghihikayat, tila siya ay medyo hindi makatarungan. Ngunit kung hindi niya ito sasabihin, siya ang sisisihin ng walang dahilan. Pagkatapos ng 2 segundong katahimikan, agad na humawak ng pangungusap si Kinyu, sinabi sa akin ni Kilin na bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan sa tapat. Ngunit ang mga bagay doon ay medyo mahal, at wala akong gaanong pera, kaya pumunta ako sa gilid para bumili. Oh! Ang pangatlong bata ay naglaro ng mga baraha, at hinayaan si Kinyu na matuyo ng ilang segundo bago sumagot, ayos lang, maaari mong ayusin ang kama. Hoy! Tumango si Kinyu at naglakad papunta sa loob, ibinaba ang kanyang ulo para buksan ang pakete at sinimulang ayusin ang kama. Tumayo si Kilin sa tabi niya, masigasig na tumulong sa pag-aayos, at sinabi sa mahinang boses, kakapasok lang ng mga bagong dating sa dormitoryo, at lahat sila ay natutulog sa itaas na kama sa tabi ng bintana, dahil ang hangin ay tumatagas dito, at ito ay napakalamig sa gabi. Bumalik ka at takpan mo ang iyong Amerikana ng kubrekama, kumapit ka saglit, at hintayin mo na lang na pumasok muli ang mga bagong dating. Ano ito? Ilang buwan na akong nakatira sa labas. Hindi ito sineryoso ni Kinyu. Ibinaba niya ang kanyang ulo at binuksan ang kanyang luggage bag naglabas siya ng 2 kahon ng Songhua sigaret mula sa loob at isinilid ang mga ito sa mga kamay ni Kilin. Ano ka? Natigilan si Kilin nang matanggap niya ang usok. Ngayon lang kita nakitang humihitit ng e-sigaret.
Nakangiting sagot ni Kinyu, wala akong anumang magagandang bagay sa akin, kaya bibigyan kita ng 2 kahon nito. Naging abala ako sa akin buong araw. Salamat. Sa panahong ito kung saan ang pagkain ay isang problema, ang flu-cured na sigarilyo ay isang napakarangyang bagay. Higit pa rito, ito ay isang lumang tatak mula pa noong unang panahon. Karamihan sa mga naninigarilyo, hindi banggitin ang paninigarilyo, ay hindi pa ito nakita. Hawak ang 2 pakete ng sigarilyo, sinabi ni Kilin na may pagtataka sa kanyang mga mata, maaari mo bang makuha ang bagay na ito sa lugar ng pagpaplano? Jonghua, ilang taon mo nang hindi nakikita ang bagay na ito? Ang mga mahihirap na lugar ay mayroon ding mga pakinabang ng mahihirap na lugar. Ngumisi si Kinyu. Ako mismo ang maglilinis nito. Pumunta ka at magtrabaho. I-treat kita ng makakain mamaya. Salamat, kuya. Hindi magalang si Kilin, ibinaba niya ang kanyang ulo at inilagay ang sigarilyo sa kanyang bulsa. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumingon ang pangatlong bata, tumingin kay Kinyu na may baluktot na leg at nakangiting sinabi, "Oh, may hawak ka pa bang matitigas na gamit?" Hindi inaasahan ni Kinyu na pinagmamasdan siya ng taong ito sa lahat ng oras, kaya natigilan siya sandali at sumagot, ibinigay ito sa akin ng kaibigan ko. Buti naman, hindi pa natin nakita. Ngumisi ang pangatlong bata. Saglit na natigilan si Kilin, pagkatapos ay agad na naglabas ng 2 kahon ng Songhua, lumakad ng nakayuko at sinabing, magkapatid tayong lahat, sabay tayong manigarilyo. Halika, halika, kumuha ng isa para sa bawat tao. Binigyan ni Kinyu si Kilin ng sigarilyo dahil sinamahan siya ng kabilang partido sa pamimili sa loob ng isang araw. Medyo nahiya siya, kaya kumuha siya ng 2 pakete ng sigarilyo para ipahayag ang kanyang pasasalamat, ngunit hindi niya naramdaman na may utang siya sa mga tao sa bahay. Ngunit ngayon ay nakita na ito ng ikatlong anak, at nilinaw niya na kailangan niyang tumira sa bahay na ito sa hinaharap, kaya hindi madaling gumawa ng gulo.